Sa akin noon, nung that time na kwan, ako, naiwan ako, pero ang kalaban, nakikita ko yung kalaban, pero ako, hindi nila makita. May taga-bulag man ako. Taga-bulag. Ganyan lang kalaban, no? Dito, yung kasama ko, dito yung tropa. Dito sa Dumano. Anong taga-bulag? Umaga, merong, umaga, hindi makita ba? So parang anting-anting. Oo, ganyan. Naniniwala ka? Oo, niwala ko. Si, isa rin akong kumbatero eh. Isa rin akong mga manggagamot ng mga spiritual din. So, may kalaman din na kwan. So, yung mga ganyan is, totoo yan. Ano yung pinaka-experience mo? Ang pinaka-experience ko dyan is least bala ko. Kasi halos kahit sa Monggasig, yung paksol namin, halos lahat yan, naka-5 beses na ako yan. Lahat ng pintro ko. Dinalampasan lang ako ng bala, ng tubo, mga ganyan. RPG, mga ganyan. Nangyari sa Albarca, Pasilan. Dumaan lang na naman sa likod ko. Yung bala ng tubo. Tsung! Doon naman sa Lamitan. Gira naman doon. Yung paksol namin, sunod-sunod dyan. Dinana naman yung paksol nila, yung tropa namin, si Master Mojado, yan. Master Mojado, si Ravena, sino pa to? Si Rato. Yan, yung mga damis doon na yung tamaan sila ng tubo. Yung sa'yo, wala? Wala. Hindi na nilagtawan nga lang ako. Kumbaga, ito paksol ko. Ito paksol ko. Dito sila. Dilampasan lang ako. Tapos bupasok sa paksol nila. Yun. Parang, kumbaga, hindi man sa anting-anting yung basehan dyan, pananampalataya. Kumbaga, mananampalataya, tapos may ikon ka rin, gamit ka rin. Isa rin tulong yan, pero ang pinakamurapan talaga is anting-anting. Anting-anting at sa pananampalataya. Gamit na gamit. Gamit na gamit ko. Kasi ang anting-anting kasi is nasa more on pananampalataya. Kasi sa akin kasi, dalawa kasi yan. Kapag yung anting-anting mo at saka yung pananampalataya, nagka-unity yan, ibig sabihin, parang may energy ka na rin sa gamit mo. Oo. Kasi ang kwan kasi, kung wala ka sa pananampalataya, sa totoong may likha, walang silbi ang anting-anting. Kasi ang gamit, parang lang yan dyan yung words of God na pinapasok mo lang doon para mabuhay, para magkakuan kayo. Magkaroon ka ng protection. Kasi ang words of God kasi, yan yung mga nakalagay dyan yan yung inaalay mo doon sa pan na yan, ng gamit na yan para mabuhay, magkaroon ng bisa. So yung anting-anting mo, words of God? Words of God yan, mga psalm yan, mga psalm 91, psalm 23, basta kanyan. Yung mga... Saan yung anting-anting mo? Pwede mo makita? Hindi, mga ito, mga bao. Ito. Ang mga bao kasi, tested rin ito eh. Kasi ito, mga laman nito, mga prayer. Mga prayer yan. Pero itong nyug na to, walang mata. Walang mata ito, pero nilagyan ko lang ng orasyon na words of God, ng mga psalm. Kumbaga, Psalm of David, ganyan ba? Na magbibigay ng kaligtasan. Kumbaga, He is my refuge. He is my fortress. Ganun ba? Kumbaga, Psalm 91, mga ganyan. So, mataas ang paniniwala dyan? Hindi ako naniniwala sa dito, pero naniniwala ako sa words of God. Sa pamagitan niya? Hindi, sa taas, bago ito. Kumbaga, ito is segunda mano lang ito, pero ang pinapriority ko dyan, Diyos. Diyos na may lalang ng lahat. Maraming beses ka nang niligtas yan? Sa akin, simula noon is nung nasa spiritual ako, dito ko na malalaman ng lahat ng kalaban ay hindi tao, gawa din ng kaaway na mula sa kadiliman at kaimpernuhan. Kahit yung tao dyan nakaharap mo, may galit sa'yo, hindi yun ang kalaban mo. Kasi ang kalaban natin sa mundo is unseen enemy.
related with from the war, yung ginagawa natin ng lalabanan dyan, hindi man natin nang kalaban yung mga tao eh. Yung espiritong nasa kanila, na napapasukan sila ng demonyo para magkaroon ng war ba? Evil kontra sa liwanag. Ayan. So yung dala mo is Oh, liwanag. Kasi doon ko malalaman, sino magbasa ka ng Bible, yung version, yung hindi katungkulan yung labanan, walang laban sa kwan. We are not fighting the flesh and blood, di ba? We are fighting the battle against the unseen enemy. Ayan. Bible. Meron yan, totoo yan. Kasi ang kalaban natin, hindi tao. Yung espiritu na nakapasok sa kanya. Yan. Sa buhay natin, marami tayong pagsubok na kumbaga meron tayong problema, mga kwan, pero hindi natin alam, nagawa pala ng diablo yan. Sinong pumasok ko ng spiritual, doon ko nakakaroon din ako ng kalaman, idea, at saka lahat ng mga kalaman patungkol dito habang nabubuhay ka. Kasi dito, sa labanan talaga, sa giyera, diyan mo makikita yung gaano kalakas ang pananampalataya ng isang tao. Kasi, totoo lang, sa dami ko ng diskrasyang naabot. Nag-diskrasya ako ng Willis, 4 na taon, hindi ko nakalabas, pero buhay pa rin. Ayan. 2007, Bicol. Tapos sa Zamboanga. Tapos sa Zamboanga, tapos sa Marawi. Sa tuloy na patakbo ko ng motor, yung sasakyan pa napitpit yung motor, walang damage. Sasakyan namin. Ganun katindi yung panalangin. so kahit yung sa gera. Sa giran naman, kaya sabi nga, kumbaga meron niya sa verse sa Bible na even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is with me. Sabi niya, nakalagay doon. Hindi man ako takot din mamatay kasi meron tayong kanda mamatay kasi may time tayo na kailan tayo kukunin ng Diyos. Kasi ang trabaho natin is gampanan lang natin ang katungkulan natin na binigay sa atin na yung pagiging sundalo, na tayo ay na tanggalin lahat ng yung mga taong masasama dito sa mundo na gumagawa ng mga kwan na masama. Ayan yung trabaho natin. Peacemaker kasi tayo, di ba? Peace. Almost lahat naman yan. Lahat ng kanyan is laging pananampalataya lang talaga yung nasa akin noon. Dasal, paggising ng umaga, tapos gabi matulog, gising, pasalamat, may nakapatawaran kasi araw-araw tayong nagkakasala. Ayan. Pero nung that time yan, halos lahat manalaban ko sa buong duration ng paninerbisyo ko sa field duty. Hindi ko rin mabilang yung encounter ko sa lahat ng mga aspeto din ng mga area na napuntahan ko. Ang masasabi ko lang sa ko is napapasalamat ako sa Poong Maylika kasi andyan pa rin yung guide niya sa akin, tapos sa pati yung mga kasamahan ko na laging ligtas. Sinasama mo yan? Sinasama ko yan. Na makabalik kami, nabuo ng ligtas, mga ganyan. Pero may time kasi na yung tao is mahina ang pananalig, panampalataya. Minsan dumating ang pagkakataon na mawala, mga ganyan ba. Kasi nung time na yun, nung naging S3 na ako, kasi ako nag-operate kasi ako lagi yung, pag makita ko ng high ground yan, yung lead scout ko, ako, even though ako yung team leader, inuunahan ko yan. Ikaw yung mag-lead scout? Ako yung mag-una yan. Dahil? Dahil alam ko, yung pakiramdam ko, kapag sakaling magkaralawagan, masalo ko yung tropa ko. Ganun ba? Kumbaga, ma-depensahan ko yung tropa ko ba? Hindi ibig sabihin na wala kang tiwala. Oo. Hindi, kasi ako, siyempre, yung iba, baguhan.
Tapos ako, may alam, at mas malakas ang pakiramdam. At saka may Hindi naman anting-anting. Ang anting-anting ko sa taas lang. Kasi ang sabi ko, kahit may anting-anting ka, kung oras mo na talaga. Pero kapag ikaw ay laging nakagabay at laging nasa Diyos yung pan mo, lahat ng galawan mo, every hour, every minute, always may anghel na nakabantay sa'yo, na nagagabay sa'yo. Kahit sabihin mo na nakatutok yung baril mo, may time na hindi yan puputok. Kasi ang tao kasi, kanyan, sagrado. Hindi basta-bastang mamatay ang tao sa isang pagkakataon. Kasi kung pera lang, kung yun ang kautusan ng Diyos na pan talaga, yun na yung pan. Yung level mo na lang ba? So minsan, pag may mga time na alam mo critical o alanganin, ikaw yung nag-lead scout. Pag alanganin yan, ako yung magli-lead scout yan. Unahan ko yung pan yan. Unahan ko yung lead scout ko. Even though violation, pero ayaw ko lang mangyari na magganyan yung bala ba, maglihis. Ganyan ba? Parang salo ba, salo. Kasi mostly, pag ikaw yung may dala, malakas yung kanilang panatay. Oo. Hindi sa'yo, sa kanila. Sa kanila mapunta kasi, parang list ba? Kumbaga, ano tawag doon? Pang sabi saya? Samba. Hindi, pang list ba? Tawag doon? Masaya na yun. Yung pang lihis, ganyan. Panipas. Panipas, mga ganyan. Kasi lilisan ganyan talaga yan. Kasi isa sa mga dala mo, pananapalatayo mo, panipas. Panipas. At saka Yung pan lang, panipas at saka. protection lang pang against sa evil spirit. Which is Saint Benedict. Saint Benedict kasi yung sa akin dala ko rin is patron yan ng mga exorcism laban kay Satanas. Yung dala mo. San Benito. Saint Benedict Cross kasi kumbaga ito yung patron na lumalabang kay demon. Ang parang tawagin natin is ang krus ni Jesus ang siya kong maging ilaw. Ang pasag noon, ang krus ni Jesus ang siya kong maging ilaw. Kailanman wag kong maging patnubot ang demonyo. Yan ang Saint Benedict. Ano sabi ni Anong naman nun? Yung salita niyan kasi, yung Latin na yun, kumbaga yung Latin ng Saint Benedict Cross, ang Tagalog niyan, ang krus ni Jesus ang siya kong maging ilaw. Kailanman wag kong maging patnugot ang demonyo. Lumayas ka sa akin, Satanas. Huwag mo kong tuksuin sa kapalaluan. Ang hinahandog mo sa akin ay masama. Ikaw din ang uminom ng sarili mong lason. Kumbaga sa Latin, Crus Sancti Pater Benedicti, Crus Sacra Sit Milux, non draco sit Milux, Vade Retro Satana, non pam Suade mi Ivana, sunt malakilibas, ipsi Verina Bibas. Ayan. Ayun ito yung Latin niya. So ano talaga dito? So may kanya-kanyang paniniwala ang mga kasama natin. Meron kanya-kanyang paniniwala. Iba-iba kasi yung reliyon natin. Iba yung paniniwala, pero yung paniniwala na yan, depende kung ano yung relasyon mo sa Diyos. Kung ano yung paniniwala mo na totoo. Kasi may mga bulaan, mga ganyan ba? Kasi yung time na nangyari sa'yo, ito yung pinakamalungkit, yung isang section lang kayo tapos. Isang section, pero hindi lang isang section. Nung that time kasi, sa Bicol kami noon, Bicol region, is one team lang kami noon. Back to back kami niyan. Pero pinaka-critical talaga magdala ng tao is pag naging team leader ka na. At saka platoon sergeant. Pag na-engage ka. Kasi diyan mo may realize na mabigat pala sa parang ikaw yung nasasaktan pa pag may wounded kang tao. Ano sa pagdadala ng tao? Ano yung hindi mo rin? Yung pagdadala ng tao is yung ikaw yung talagang nagko-control sa lalo pag gabi, paglakad, kung paano mag-tactical, kung paano yung SOPs. Kasi may time yung taong tropa
ang tropa natin, hindi natin maiwasan sa sobrang pagod. Yung hilik ba? Yung yung snoring ba? Yung nangihilik. Natutulog. Eh sa bundok, kailangan talaga ng security kasi kapag sa bundok kasi malakas yung tunog ng kwan mo. Kahit konting ingay mo lang dyan, mamamonitor ka. Mamamonitor ka agad. So isa rin yun sa concern. Oh, mga concern. Tapos yung mga security conscious lang ba? Yung mga, yung ba, mag-gisa-gisa ka. Mga bagoong, mga ganyan ba? So, Ayaw nga. inaano mo rin yan. Oo, tinitingnan ko muna yan. Pero yung bagoong kasi, ginagawa ko lang dyan. Hindi ko nagigisa kasi maamoy man yan. Malakas ang amoy sa bundok eh. Kahit sigarilyo lang, maamoy yan. Tapos pina-avoidan ko dyan yung mga ilaw-ilaw. Mga ilaw. Tapos yung mga damit na parang tamo yung mga decolor, mga ganyan. Na kwan. Mga damit na pang internal. Mga ganyan na kwan. Mga violet. Yung makikita agad sa vegetated area ba. Mahirap yan. Kasi ang labanan kasi dyan, mas lalo pag sa hulo is puro ambush position, ambush site. Ang ginagawa nila dyan, naghuhukay sa layan. Puro hukay yan. Pag dumaan ka lang dyan, kahit dito, kahit sabi mo low ground, may hukay dyan. Kinakanta ka lang na ambush. Yan yung mga labanan dyan. Medyo alarma ka, agresibo ka. Every lakad ka, kailangan always straight na yung pag LD mo pa lang, may kalaban na. Nag-break up ng si LD, may kalaban na. Ano naman yung sa pagdadala din ng tao sa admin time? Sa admin time, yung sa pagdadala ng tao, pagdating ng operation is, siyempre, maglaba. Tapos, may time din na enjoy natin. Enjoy yung gabi kasi buo nakabalik, ligtas, ganyan ba? Happy din tapos inom-inom lang ng konti. Parang moral of truth. Pag may time di maglabas, magpunta pa ng bayan o bili ng mga masarap na pagkain, mga ganyan ba? Ano yung hindi mo makalimutan? Wala man akong ibang napasokan na unit kundi dyan ako nagtagal sa 8 company lang talaga. 8 Scout Ranger Company. Since 2007 to Bicol region. Tapos napunta kami ng 2019 is nasa Basilan na ako. 2019 ba? 2009? 2009 ba? 2009. 2012 sa Basilan. Tapos 2019 sa Hulo. Yan sa Hulo. Yan lang yung area na kuwan ko. Tapos last na is napunta na ako na-deploy kami ng Marawi na. Lanao del Sur. Yung, kayo na yung kami na yung nandun. Oo, kami kumuha sa 8 company. Destroyer. Hanggang ngayon, Marawi pa rin. Doon pa rin. Bago ko na-deploy dito since January 16 lang, dito na ako sa isa. Ano yung accomplishment? Yung accomplishment doon is na-comply namin, nakakuha namin yung high value target. Tapos 8 na lawless element doon during the firefight na nagawa namin kay Sawadjan. Tapos yung mga tao doon is medyo tagilid sa amin. Yung mga pag pumunta ka doon, ikinikwento kasi yung standard ng ranger doon kung paano makilaban. Medyo takot sila ilag sila sa ranger. Doon nila na-realize na ang laban na kayang-kaya makipagpatayan ng ranger ng kahit 50 pero dalawang team lang 14 personnel 16 personnel lang yung lumalaban. Ano yung pinakamahirap at pinakamadramang araw mo sabihin? Ang pinakamahirap nung sa Basilan, walang signal, walang connection,
walang connection kaya sa internet. Doon sa bahay ni Kuya, na lagi kaming away din ng misis ko kasi akala siguro na babae na ako. Alam mo mangyari doon, wala talagang signal talaga. Tapos parang nakakulong na malaya, hindi ka pa makalabas kasi Muslim area. Hindi ka makalabas doon, hanggang ka lang, loob ng pan lang. Pag may operation, doon ka lang sa bundok. Rubber plantation. Wala, mahirap talaga yung buhay sundalo. As in, pagsapil talaga na wala talagang communication sa pamilya. Kasi in case of kasi, emergency cases, hindi ka matawagan. Tapos kung mayroong aberya pang problema ang pamilya, hindi mo pala nalalaman na mayroon palang problema, hindi ka makakuan agad. Ganyan. Buntis pa misis ko noong that time, wala. Mahirap. Mahirap yung walang signal talaga. Kailangan talaga yung kailangan makakontak talaga ka sa pamilya kung may kasi ang pamilya natin napalayo tayo pero priority kasi ang trabaho natin ito yung unang inasawa natin ng serbisyo bagong pamilya so communication na babawi. Yan lang yung importante sa kwan is yung communication na wala talagang kwan. Mahirap yung walang communication. Ano yung pinaka-masayang araw naman sa Ang pinakamasayang araw ko sa field is yung kapag na-engage kami, tapos buo kami nakakabalik, nakaka-score kami, at saka yung saya doon is yung magandang samahan. Na parang ang samahan kasi sa field is yung mga kasama mo is para mo rin kapatid. Na makikita mo kasi halos-halos kayo lang yung nag-uusap, kasama. Ayun, tulong-tulungan, ganyan ba? Pero ang pinakamalungkot? Ang pinakamalungkot, pag namatayan ka, na parang gusto mo rin, may namatay, parang yung tropa namin na si Late Certisio, na parang nakarni yung katawan na bulwak, tanggal yung paa, tanggal yung kamay, bulwak yung pit, yung tinae niya. Kahirap yun na parang hindi ka makakain. Tapos parang gusto mo rin gumanti, pero parang yung sa parang ikaw din yung parang magagalit ka rin ba? Na parang hindi ka makabawi sa kalaban ba? Yung mahirap dyan, yung namatayan talaga yung tropa. Mahirap. Yung pan namin, nung nag-stray na ako, operasyon ako sa 8 company, bali nag-TCP kami itong si pangalan nito Late Kuyugan Kuyugan paano to namatay sa kwat si Late PFC yun bagong kasal yun na yun natamaan sa ulo. Pero wala yun talaga yung oras. Masakit din yun sa amin, sa pamilya niya na bagong kasal lang pala din yun. Ito si pangalan nito? Sa Marawi. Sa Marawi naman, Ano yung pinaka-matinding hirap kung araw yung building na pinasa? sa Marawi naman, ang kwan doon is halos CQB man lang ginagawa doon pero mostly ang laban naman doon is yung sniper sa sniper man lang. Sa training mo, Master, ano yung hindi mo rin nakaranas? Ang training ko na hindi ko makalimutan is itong Ranger class. Kasi dito mo talaga matutunan yung mga larangan ng pagkikitigma, lalo na sa Akpal Makoy. Kasi hindi ka makagraduate dito kung hindi buong loob mo, hindi buong tapang mo. Kasi pagdating sa test mission, hanggang ko nga nalaman na kapag binato ka sa test mission na,
Dito na malalaman na hindi biro ang labanan. Talagang i-deliver talaga sa area kung saan may positibo talaga na engage ka. Kasi yun yung kailangan naman. Kailangan talaga. So, pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan ngayon, mga kabataan Pilipino, Ang mensahe? mensahe ko sa mga kabataan is wag silang mawalan ng opportunity at saka tsaga sa pag-apply ng serbisyo para makatulong din sila sa ating bayan na lalo pa sa peacemaker. Tapos wag silang matakot kasi meron naman tayong mga tumutulong sa atin na mga galing sa ibang siyensya o sekta na ating masasandalan pag oras ng pangailangan. Ang labanan man kasi dito sa is hindi man totally kapag ikaw ay pumasok sundalo is laging na lang gera. Ang importante dyan, gawin mo lang yung kung ano yung nais mo, kung ano yung magiging pangarap para lang makatulong dito sa ating bayan. Yun lang sa akin, Atis, kung may Sa akin, so far, so good. Yun na lang at maraming salamat.